Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Blessful morning po sa bawat isa nagising na. Salamat sa Panginoong Diyos na tayo'y ginising na may panibagong kalakasan at may bagong pag-asa sa umagang ito. Magandang umaga po sa biyaya ng pagkaaga. Dito po tayo sa istasyon ng DWLB 91.9 BBS Radio FM. Magandang umaga, Camarinesor. Magandang umaga, Naga City. At sa buong Pilipinas. At sa lahat na tagapakinig ng salita ng Diyos. At makikinig pa sa mensahe ng Panginoon. Dito tayo sa biyaya ng pagkaaga sa istasyong ito. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na muli po ay binigyan po tayo ng magandang umaga upang tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At salamat po sa ating Panginoong Hesukristo na nasa langit at sa umagang ito po ay sa ating pakikinig po ng salita ng Diyos o sa kanyang mensahe, tayo po'y pagpalain ng ating Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. At ako po pala ay si Ate Margarita de los Santos, tagapamahayag ng Alliance Ministry of Metro Naga Incorporated. Ang ating technician po, si Sir Stephen. Magandang umaga po, Ma'am Lalaine Villaperte Abunal at sa lahat pong kapasturan na ginagamit po ng Diyos sa kanyang ubasan. Magandang umaga po sa Gabos. At bago po ay tayo po ay manalangin. We praise your name, O Lord Jesus Christ. Kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa umagang ito, sa pagmamahal mo po sa amin. Salamat po sa magandang umaga, upang muli po kami ay mahayag ang iyong kadakilaan. At ikaw ang maluwalhati sa oras pong ito. At kami po ay patuloy na mag-aaral po ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong mga salita ng banal mong Espiritu Santo upang ito po ay tumubo, umaging malinaw po sa aming mga puso. At ang katapatan mo, Panginoon, pag-ibig mo po sa amin ay patuloy na mahayag kasama po namin ang iyong banal mong Espiritu Santo. Panginoong Diyos, salamat po. Ikaw ang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen po. Sa umaga pong ito ay ang ating pag-aaralan. Ang ating topic po ay God's faithfulness and our response to God's faithfulness. Ibig sabihin po sa Tagalog, ang katapatan ng Diyos at ang katugunan natin sa katapatan ng Diyos. So ang ating teksto po ay makikita po sa Awit 116 verse 1. Unahin po natin yung God's faithfulness o ang katapatan ng Diyos sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dininig at dirininig niya ako. Sa dalangin ko at hibik, sabi po dito, tunay nga mga minamahal, tayo po'y dinirinig sa ating mga dalangin ng ating Panginoon o ang ating mga hibik. Sa teksto po ng our response to God's faithfulness, sa Awit 116 verse 7, manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Purihin po ang kanyang mga salita. Yun po ay nabasa po natin
Sabi po dito, dinirinig niya ang ating mga dalangin, mga hibik o pagsamo natin sa ating Diyos. Pinakikinggan niya ang ating mga panalangin at pagtawag natin sa Kanya ay sinasagot ng ating Panginoon. Lalo na po sa ating mga dalangin o mga hinaing, ang Diyos po natin ay tapat. At ito po yung una o pundasyon na laging nauna ang katapatan ng Diyos po sa atin bago po ang katapatan po natin. Pinakikinggan ng Diyos anuman ang ating hinihingi sa ating panalangin at ipinararanas ng Diyos ang kanyang katapatan at pagmamahal niya sa atin. Tayo man ay mabuti at makasalanan, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Amen po. So anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay, ang Diyos ay mahal pa rin tayo. At pag tayo ay dumaing sa Kanya, tiyak, umay katyakan po tayo, nasasagutin po niya ang ating mga panalangin. Dahil ito po ay ipinangako niya sa bawat sumasampalataya at patuloy na lumalapit po sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. So, binigay niya po sa atin ang mga salita niya upang tayo po ay magbigay sa atin ng kalakasan. So, ito po, may 3 bagay po tayong pag-aaralan sa God's faithfulness o na po, naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Ang pangalawa po, nahahabag ang Diyos sa ating pagdaing. Pangatlo po, ipinagkakaloob ng Diyos ang ganap na kaligtasan. So ito po yung una po nating babaybayin, God's faithfulness o katapatan ng Diyos. So dito muna po tayo sa naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Kung tayo po ay magbubukas po ng ating Bible o Biblia sa Marcos chapter 11 verse 24, ang sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. Purihin po ang kanyang salita. So pinatunayan po mga minamahal kong tagapakinig sa salita ng Diyos na anuman po ang hingin natin sa Kanya, ay umasa tayo na natanggap na natin at natanggap na nga. Dinirinig po ng Diyos ang ating mga hinihingi sa ating Panginoon dahil po hindi siya bingi upang di niya marinig o ibigay ang ating dalangin. Ito po ay isang katapatan ng ating Panginoon na anuman po yung hingin po natin sa Kanya sa ating mga panalangin o anuman po yung mga desires po natin sa ating buhay. Dahil ito po ay pinangako niya. Tapat po ang Diyos at dinirinig niya po ang ating mga hinaing. Ang Diyos po natin ay nakikinig at laging handang duminig po sa ating mga panalangin. Sapagkat yan po ay isang karakter ng ating Panginoon o kalikasan ng pagiging isang makapangyarihan at isang banal at dakila ng Diyos. So, siya po ang Diyos na napakabuti sa buhay po natin. Mapagmahal, mahabagin, at maawain. At siya po ay napakayaman ang kanyang pag-ibig na Diyos. Kaya pinagkaloob niya ang habag o ang mercy niya sa atin dahil siya po yung Diyos na makapangyarihan. Hindi po natin siya nakikita, ngunit siya po ay napakabuti sa buhay po natin. Ito po ay hindi limos, hindi barya ang ibinibigay niya po sa atin, kundi ibinigay niya ang buhay niya at binigyan po tayo ng pag-asa ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yun mga minamahal kong kapatid o tagapakinig na anuman po yung dalangin po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay dinirinig po ang ating mga hinaing. So God's answer po
tayo sa ating mga hinahagad po niya to sa iya. Anuman po, sabi nga po ay anuman po ang ating sitwasyon, ang Diyos po ay nakahandang pakinggan po ang ating panalangin at ang ating mga hiningi po sa Kanya. Ang pangalawa po, nahahabag ang Diyos sa ating mga daing. Sabi po sa 1 John 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat ang Diyos at banal siya at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y nililinis sa lahat ng ating kalikuan. So, God says po, if we confess our sins, sabi po ng Panginoon, I'm faithful to forgive your sins. At ito mga kapatid o tagapakinig, ay ginagawa po ito ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya po ang Diyos ng may habag. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. At kahit po tayo ay makasalanan, nakahanda siya pong magpatawad po sa bawat isa po sa atin. Kapag tayo po ay dumaing sa Diyos, bukas po ang Kanyang mga kamay, ang Kanyang mga tainga, para dinggin ang ating mga hinihingi sa Kanya. Lalo na po sa paghingi po natin sa ating mga nagawang pagkakasala. Ang kahabagan po ng ating Diyos ay dinirinig niya po at sinasagot niya po ang ating panalangin. Ibinababa niya po ang Kanyang presensya upang tayo po ay pagpalain. Tayo'y niyayakap ng buong pagmamahal niya. Ang Diyos ay ibinigay niya ang Kanyang buong habag at pagmamahal upang tayo po ay patuloy pong makapamuhay na malinis po sa Kanyang mga kamay. At tayo po ay bigyan ng pagpapala sa buhay po natin. So mga minamahal, ang Diyos po natin ay mahabagin. Anuman po yung mga nakikita po ng Diyos sa ating buhay, mabuti man po tayo o makasalanan, yaon po, andyan po yung habag po ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay siyang mapagmahal at ibinubuhos niya po ang habag sa bawat isa po sa atin. Sabi ko nga po kanina, ang Diyos ay mahabagin at nakikita niya po ang buhay po natin, anuman ang Kanyang sitwasyon. Nakahanda po at bukas po ang Kanyang mga palad, ang Kanyang puso, ang Kanyang kaisipan upang tayo po ay yakapin niya sa Kanyang pagmamahal. So ang pangatlong punto po, ipinagkaloob niya sa atin ang ganap na kaligtasan. Basahin po natin mga kapatid na tagapakinig sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Labis po mga minamahal, ang pagmamahal po ng Diyos po sa atin dahil sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang hain sa ating Diyos amang nasa langit. Maganap lang po ang kaligtasan ng bawat isa. Sinabi niya po na ibinigay niya po ang Kanyang bugtong na anak nang sino mang manampalataya po sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon po ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay namatay sa krus dahil mahal po tayo upang magkaroon po ang bawat isa po sa atin ng kaligtasan, higit sa lahat po ang buong mundo na sumasampalataya po sa ating Panginoon. At nung tayo po ay tawagin po ng ating Panginoon, tinanggap po natin siya sa ating puso as a God and Savior upang maganap po ang kaligtasan po sa atin. At naganap po ito nang sabi po, He saved us. Dinirinig niya tayo. Kinahabagan tayo ng Diyos. When God acts, He shows His saving grace to us. Iniligtas niya tayo, hindi lang sa kamatayang espiritual, physical at emosyonal. Binangon
o inihahon tayo ng lahat na kasakitan sa ating buhay. Anuman yung nararanasan po natin, nararamdaman at kawalan, ang Diyos po ay iniligtas po tayo sa mga ganong bagay. So ang Diyos po natin ay tunay nga po na siya po ay makapangyarihan, siya po ang buhay po natin, siya ang kaligtasan po natin. Ano man po ang nararamdaman po natin sa mga panahon ng ating kawalan, ang Diyos po natin ay inaahon po tayo. Inaahan po tayo sa mga kabiguan, kalungkutan at kawalang pag-asa. Ang Diyos po natin ay binigyan po tayo ng pag-asa, kagalakan at higit. Ipinadaman niya ang kanyang pag-ibig nung siya'y pinahirapan sa krus ng Kalbaryo. So mga tagapakinig, sa biyaya ng pagkaaga, tapat ang Diyos at hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig sa atin. Walang ibang tagapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ibinigay po sa atin ng Ama na nasa langit at naganap po ang pagliligtas ng ating Panginoon nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung katapatan po ng ating Panginoon na ginawa niya po ang lahat sa buhay po ng bawat isa o san sinukob upang tayo po ay makapamuhay na ligtas. Buhay pa man po tayo, mararanasan na po natin ang kaligtasan. At ano po yung mga kaligtasang ito? Ito po yung kung tayo po ay may karamdaman, may sakit, ang Diyos po ay handang magbigay po ng kagalingan at kaligtasan po higit sa lahat ng ating kaluluwa. Nito po ay unang mahal po ng ating Panginoon. Ang kaganapan, ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. So naganap po ito mga kapatid na tagapakinig ng biyaya sa pagkaaga dahil mahal po ng Diyos ang bawat isa po sa atin. So dito naman po tayo sa our response to God's faithfulness o ang katugunan po ng katapatan ng Diyos po sa atin. Makikita po natin ang ating teksto sa awit 116 verse 7. Manalig ka o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. So napakabuti po ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, sa Diyos po tayo magtiwala. At tayo po talaga ay dapat pong magtiwala. Pagkat siya po ang Diyos na hindi po nagbabago sa kanyang mga pangako. So ito po yung verse po na tugon po natin sa katapatan ng Diyos. Ang unang punto po natin ay ibigin ang Diyos, pagtiwalaan ang Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan, paglingkuran natin ang Diyos, pasalamatan ang Diyos. So ito po yung sagot po natin mga tagapakinig sa biyaya ng pagkaaga, na dapat po nating ibigin ang Diyos, pagkatiwalaan, paglingkuran, at higit sa lahat, pasalamatan po natin ang Diyos. So dito po tayo sa ibigin ang Diyos. Sa Lucas 10:27, tumugon siya, sabi po ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po yung dapat po nating tugon sa katapatan po ng Diyos sa atin. Maging ang motibo po natin ay dapat po ay laging positibo po ang katugunan po sa ating buhay. We must have an attitude like Christ. At magkaroon po tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Nang sabi po dito sa Galatians 5:22, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil po sa sarili.
Ito po yung the fruit of the Holy Spirit kung tayo po ay nagbabasa po ng salita ng Diyos. Ito po yung gustong mangyari po sa atin ng Panginoon. Ito po yung gusto pong maging response po ng ating Panginoon doon po sa pag-ibig po natin sa Kanya. The fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po, kung gagawin po natin ito, if we do this, nariyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At nakikita po ng Diyos kung paano natin siya pinupuri at pinapasalamatan. Dahil ito po yung nais ng Diyos na tayo po ay umibig ng tapat po sa Kanya. Balikan po natin sa Lucas 10:27. Loving God with all our hearts. Nangangahulugan po ng pagmamahal po natin sa Kanya ay buong puso na may sinseridad o with love, with intimacy to God. Sabi po dito, loving with all our souls, loving with Him with intimacy or intensity. Yung maramdaman po, makita po ng ating Panginoon na talagang yung bugso ng pagmamahal po natin sa Kanya ng buong kaluluwa ay nakikita po niya sa atin. With loving all your strength. Mahalin po natin ang ating Panginoon ng may kalakasan, with action, praising and honor to the Lord, with adoration, with thanksgiving. Yun po mga kapatid, nang gusto po ng ating Panginoong Diyos na ito po yung maging tamang response po natin sa pag-ibig po niya sa atin. With loving all your mind. Ito po yung pagmamahal po natin na may intellect. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi nating isipin na kasama natin ang Diyos. So ang pagmamahal po natin sa ating Panginoon, ipakita rin po natin bilang isang tugon sa pagmamahal niya sa atin. Dahil wala pong ibang nagmahal po sa atin na una, kundi ang ating Panginoong Diyos ng sa langit, na ibinigay niya po ang Kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon po na ganap na pagmamahal at ipinakita po ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na pagmamahal niya po sa atin. At ito po ay hinihingi din po ng Diyos na ang pag-ibig po natin sa Kanya ay maging wagas at totoo. At ang pangalawa po, dito sa tugon po natin sa pag-ibig ng Diyos, pagtiwalaan natin ng Diyos. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay dapat may aksyon o maipasapamuhay natin. Ibigay po natin ng buong puso ang pagtitiwala natin sa Kanya. Ano man po yung mga desires po natin sa buhay po natin. As we pray to the Lord, ipagkatiwala po natin sa Diyos at Siya po ang gagawa nito. Ayun po sa Kanyang kalooban. Sabi nga po sa Kanyang salita, trust in the Lord your God, and whatever you ask to Him, God will grant it to us. So maliwanag po mga kapatid na tagapakinig, na kung tayo po ay nagtitiwala po sa ating Panginoon, sasagutin niya po ang lahat pong ito, na anuman po yung ating mga panalangin, anuman po yung mga hinaing po natin, ang Diyos po ay handa po ay pagkaloob niya po sa atin. At ito po ay dakilain natin siya sa Kanyang mga ginawa at gagawin pa. Magtiwala po tayo sa lahat na pag-praise po natin sa Kanya, na ang pag-praises po natin o pagpupuri po natin sa Kanya ay in God's alone. Ibig sabihin, siya lamang po ang ating purihin, sambahin ang Kanyang pangalan, dahil siya po ang Diyos na pinagkakatiwalaan po natin sa buhay po at sa lahat po ng buhay po natin dito po sa lupa.
At siya po ay nakahandang laging tumulong sa atin dahil doon po sa pagtitiwala natin po sa Kanya, nakikita po ng Diyos ang ating puso. At ito po ay ibinibigay at bukas po ang Kanyang mga kamay o ang Kanyang palad dahil doon sa response po nating ginawa po sa Kanya. Dito po sa point 3, paglingkuran ang Diyos. Sa Lucas chapter 4 verse 8, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kung tapat po tayo mga kapatid sa ating Panginoon, nariyan po ang Diyos. Siya po yung dapat po nating paglingkuran, walang iba. At sinasabi po dito sa Ephesians 6:7, maglingkod ng may mabuting kalooban na gawa na sa Panginoon at hindi sa tao. Paano po natin paglilingkuran ng Diyos? Tayo po mga kapatid na sa biyaya ng pagkaaga na tinawag sa umagang ito, ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay itinalaga sa Kanyang mga kamay upang tayo po ay maglingkod ng totoo. Mga kapatid, ang oras po ay kunti lang, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Oras na po. Ito po yung layunin po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Romans 10:17, makinig ka at ikaw ay sumunod. So, anuman po yung mga napakinggan po natin, mga tagapakinig sa biyaya ng pagkaaga, di man natin po natapos, pero ang salita ng Diyos ay hindi natatapos. At patuloy po nating paglingkuran po ang ating Panginoong Diyos na siya pong tumawag po sa atin. At paglingkuran po natin ng buong puso at pakinggan po natin ang Kanyang tinig at higit sa lahat, sumunod po tayo ayon po sa Kanyang kalooban. So tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po Lord sa iyong mga salita. Napakaikli po Panginoon ang oras, ngunit ang iyong katapatan mo po sa amin ay walang hanggan o Diyos. At salamat po Panginoon sa mga oras pong ini. Kami pagpalain mo Panginoon sa iyong mga salita, na kami po Panginoon ay gawin mong may katapatan dahil ikaw ang Diyos na tapat po sa amin. Umibig at nagmahal po sa amin ng lubos upang kami Panginoon ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. Paglingkuran ka Panginoon ng buong puso. Kaya po Panginoon sa umagang ito, hayaan mo Panginoon na dumalo ang kapangyarihan, ang tubig Panginoon ng pagpapala ng iyong mga salita sa lahat po Panginoon ng mga nakapakinig Panginoon. At sa susunod pa Panginoon, Lord God, naupo po dito, kayo ang ibigin, paglingkuran, pagkatiwalaan. At Lord, patuloy mong pagpalain Panginoon ang istasyong ito at lahat ang nakapakinig sa biyayang ng umaga. Pagpalain mo ang buhay po namin, pagpalain mo kaming lahat ng iyong mga ginagamit Panginoon sa biyaya ng pagkaumaga. Lord God, salamat po na sa iyo ang kadakilaan at maluwalhati ka Panginoon sa maghapong ito sa buhay ng bawat isa. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po Panginoon. God bless us all. Salamat po sa istasyong ito. Patuloy ang pagpapala ng Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless us all po. Yes,